Yeah, magandang araw sa inyo. Recently, may lumabas na check engine dito sa aking 2004. Yan, Toyota Solara V6. Lumabas yung code na P0983. So, di-research ko. Ano daw yung shift solenoid D. So, ngayon, try kong palitan or test ko muna. And siya. Yeah, so first time ko lang itong gagawin na magpalit ng transmission filter tsaka yung gasket. Kasi usually ginagawa ko ano lang yung drain and fill lang ng transmission fluid. So ito dahil 200,000 miles na mahigit, siguro baka hindi pa ito napapalitan ng filter kasi nung siguro mga 2 years ago pinalitan ko ng ATF. Yan, so hindi ko pinalitan yung filter. Kasi hindi pa ako marunong nun. So ngayon tatry kong palitan yung filter at yung gasket kasi baka dun inisip ko baka yun ang cause nung ano niya yung check engine niya dahil yung isang solenoid parang hindi gumagana. Siguro baka sobrang dumi ng filter, hindi ko alam. Ayan, pero ngayon tatry kong tanggalin, bubuksan ko muna yung transmission pan at babaklasin ko tapos check ko yung solenoid. Tapos bibili ako ng solenoid kung sa test na gagawin ko ay hindi talaga gumagana or something wrong. Pero kung gumagana naman, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kaya guys, samahan niyo ako. Yan, so pinapatulo ko lang muna. Yan yung lumabas na ATF. Yan, so hantayin ko lang siguro yung patak-patak na lang tapos tatanggalin na natin yung mga bolts na to. Yan, so natanggal ko na itong cover pati yung filter. Yan, so yun ang itsura niya. Yan, so natanggal ko na rin pala yung solenoid dito. Ayan, binalik ko muna yung tornilyo para hindi mawala. Yan, so yan ang itsura niya. Yan, so may napansin lang ako guys, papakita ko sa inyo. Yan, so ito yung kanyang filter. Yan, napansin ko. Yan, ito yung dumi. Yan, so hindi ko lang kung original pa to o napalitan na, tingnan natin. Hindi ko lang ganyan talaga yung brand niyan. Siguro napalitan na to dati. Hindi ko alam kung ito ay OEM. But anyway, hindi ko lang gaano nakatagal yon. Pero nung pinalitan ko to siguro mga few years ago, hindi naman ganito kadumi yung lumabas dun eh. Hindi ko lang alam guys kung bakit biglang dumumi ito. So ito yung oil pan niya guys. Ayun, nakita nyo. Ayan, marami siyang hindi ko lang ano ito, metal shaving ba tawag dito, or halos parang siyang burak. Yan, so ito lilinisin natin yan. Yan, so sana yung dahilan nung pag-trigger nung ayan ito. Ay, sabaga lang. Sana yung dahilan ng pag-trigger nung code na yon ay sa maduming filter lang at hindi talaga sira yung solenoid. Mamaya test natin. Ayan, so ginawa ko, dinikit ko na yung positive at negative dito. Ayan, so sana maririnig nyo yung maririnig natin yung tawag dito, click. Kung okay pa. Narinig nyo ba guys?
Yeah, so I think okay pa to. Ito yung isang test na gagawin ko. So kailangan daw yung ohms niya ay na between 11 to 15. Yan, so ngayon test natin, lalagay ko siya sa ohms. Tingnan natin guys kung ilan. Titikil lang natin siya sa positive and negative. Yan, 11.7.8. So okay pa siya, pero meron ako nakitang isang test na ginagawa sa YouTube na pag nainitan daw, yung ohms niya tumataas, minsan nasa 1,000 or biglang nag-o-open lang. So ngayon check natin. Yan, so gagamit lang ako ng heat gun, initin ko lang ng konti. Ayun guys, so nainitan na siya. Nakita nyo, wala na siyang reading. And open na lang siya. Ayan, so hindi ko alam kung dahil sira na or mainit kaya ay nag-open na siya. Ay, hindi ko alam, pero sa ibang pinapanood ko, nasa 1,000 yung ohms niya. Ayan, so dito open. Walang reading kahit anong gawin kong paglipat-lipat. Yan, wala talaga. Yan, so I think pag naiinitan to, nag-open na lang siya. Kaya hindi gumagana. Yan, so after 1 week, dumating na yung in-order kong parts. Ito siya. Yan, pinagkaiba lang nila yung nakasulat dito. Pero pareho sila ng brand. Parang ata ito eh. Hindi ko lang nakikita nyo. Parang Nachi. Tapos dito may nakasulat na CET BBQ. I don't know. And itong nandito ay parang R105. Yan, so makita nyo, parehong-pareho sila. Ayan. Ano pala itong nakakuha ko? Remanufactured. Ayan, kasi yung nagtingin-tingin ako sa online, yung original nito nasa 400 pataas. Brand new. Tapos meron na mga medyo mura, mga nasa 100, pero iba ang itsura nung yun dito. So hindi ko alam kung yun yung mga bagong labas or hindi ko alam kung parehong-pareho yun. So but anyway, nakabili ako set na to, lahat ng solenoid nung valve body. Pero ito lang talaga ang kailangan ko. So baka keep ko na lang yun or yung ibang solenoid or ibenta ko. Ayan, so ngayon kakabit ko na. Na-test ko na rin pala. Na-test ko na rin yung resistance na, tsaka yung sa battery. Ay, gumagana naman. So kakabit ko na ngayon. Okay. So ito na siya. Ito na yung ating bago or use. Tanggalin ko lang muna. Ayan, so pitan na natin ng konti. Ito ay 10mm. Ayan, tapos kabit na natin to. Ayan, so ayan lang siya. Ayun, babalik na ako nitong oil pan. Yeah, so pagtanggal ng gasket na tumigas, yan, ginagawa ko lang, heat gun.
Ayan na yung ating oil pan. Naka-ready na rin yung gasket. Nilagyan ko ng konting adhesive yan sa mga paligid. Ayan. So ngayon, kakabit ko na. Ayan, so naibalik ko na yung transmission fluid pan. Tapos naglagay na ako kanina ng bagong oil. Tapos ito na yung pangatlo kasi dinidrain ko na talaga mabuti kasi medyo madumi na. So kanina nung unang lagay ko, tinest drive ko muna, wala na yung check engine. Maganda na ulit tumakbo. Tapos ito pangatlong drain na, pangatlong fill na natin. So, I guess successful yung ginawa kong pagpalit ng solenoid. Okay guys, yan, kita nyo wala na siyang check engine. Yan, so talagang successful ang ginawa natin. Ngayon naman, test drive ko. Samahan nyo ako i-test drive natin. Ayan na. Mabiyahin na ako guys. Ito ko. So hindi na talaga bumalik yung check engine. Yan. Successful. Hindi ako nakatipid ako ng so I would say mga nasa $1,000 kasi kung bibili ako ng original OEM na solenoid, napakamahal. Tapos syempre labor pa, bayad ko pa ng labor. Pero ngayon ako lang gumawa, sinubukan ko lang, first time kong ginawa. Nanood lang ako sa YouTube. Tsaka lakas lang ng loob. May mga tools na rin naman kasi ako. So ayun, so hindi na ako nahirapan. Yun nga lang, medyo may mga part na sobrang sikip. Sa ginawa ko, inangat ko muna ng konti yung makina para ma-access ko yung mga tornilyo doon. Mga siguro 3 ata yun, 4 na nakatago. But anyway, okay na siya, smooth na uli. Magagamit ko na uli kasi mga may isang linggo rin itong nakatenga dahil umiilaw yung check engine niya, yung solenoid daw. At saka yun, bago na yung transmission fluid. 3 beses ko din drain para malinis, pero syempre mas maganda yung yung tawag doon, dialysis ba yun yung ginagawa. Talagang nadidrain lahat pero wala naman akong machine. So yun ang ginawa ko, DIY. Okay guys, so kung nagkaroon kayo din ng problema sa kotse nyo na ganito rin, Shift Solenoid D S4, yun yung niya, yung pinilitan ko. Tsaka nakalagay P0983 ata, parang ganun. Yan, so yan, palitan nyo lang din yung solenoid. Yan, so kung may mga tools kayo at portable kayong gawin, why not, diba? Para makatipid din kayo. Yan, ikot lang muna ako ng konti. Hindi ko mapatakbo sa highway. Dito lang ako sa street namin, paikot-ikot. So guys, salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to.